Welcome po sa ating pong pangalawang pananambahan. Tayo po ay nasa pangalawang bahagi ng pagsamba ngayon at ngayon po ay patuloy natin pong aalahanin ng Panginoon sa kanyang kadakilaan sa pamagitan po ng mga salitang ating pag-aaralan sa umagang ito. Nung nakaraan po ay inaral natin yung secured as I am. At doon po makita natin na tayo ay pinagpala ng Diyos at binigyang kasiguruhan sa ating buhay. Yes, marami po tayong karanasan na nagdala sa atin ng mga insecurities. And the best way for you to enjoy yung security na meron kayo ay inyo pong intindihin ano ba mga insecurities nyo sa buhay. Kapag hindi po natin naintindihan yung ating mga insecurities sa ating buhay, hindi po natin lubos na ma-enjoy yung securities na ibinibigay ng Diyos para sa atin. At bahagi po ng ating patuloy na pag-aaral ng securities na ito ay aalalahanin po natin ang security ng Diyos sa pamagitan ng ating amang meron tayo. So magapunto ay pag-aaralan natin yung may kinalaman po sa secured in His discipline. Yung tungkol sa disiplina. At ito po ay may kinalaman sa kung ano ang mga reaction natin at iniinarti natin ngayon. Ito'y may kinalaman sa kung ano ang ating karanasan ng nakaraan. Maging yan ay ating sa mga kapatid, sa ating magulang, o sa ating mga kaibigan. Kung ano man tayo ngayon nagre-react sa sitwasyon, yun po ay may kinalaman sa ating nakaraan. Pinagdaanan, maging sa ating pamilya. And in fact, lagi ko nga pong sinasabi, kung meron man pinakamahirap na makasasakit sa atin, yung mga mahal sa buhay. Kung meron man po tayong dadalhin na masasakit na karanasan, ito po yung karanasan natin sa mahal sa buhay, which is not really the plan of God. Hindi nais ng Diyos na ito ang maging karanasan ng maraming tao. Kaya lang, dahil sa pagkahiwalay ng tao sa Diyos, nagkanya-kanya. At nagkanya-kanya ng pamamaraan ang mga magulang sa pagdidisiplina sa kanyang mga anak. In fact, marami sa atin dito ay mayroong masasakit na karanasan sa ating mga magulang. That's why yung security natin is very shaky. Madalas maraming mga Pilipino, mga insecure. Bakit po? Biruin mo ba naman pagka may bisita, sasabihin siya, doon ka sa loob! Sa loob ka, sa kwarto ka! At huwag kang lalabas dyan hanggat nandito ang mga bisita. Kaya pagka mayroong kaharap na ibang tao, namamalipit. Hindi maalam kung ano sasabihin. Kaya kung minsan yung iba kahit gaano kahusay pagka ini-interview na ng mahusay mag-English, hindi mapanuto. Dahil na yung insecurity na meron siya sa kanyang buhay. Pero alam niyo po, if there is one discipline that wants to happen to us, it must be starting from our home. And it must come from the leader of the house. At ito po ay may kinalaman sa ating pag-uusap sa ating mga ama dahil Father's Day po ngayon. Aware ho ba kayo na Father's Day ngayon? Kung katabi nyo ang inyong tatay, pwede bang batiin ninyo ng Happy Father's Day? At kung hindi nyo po nababati ang inyong tatay ng Happy Father's Day, pwede ba pag-uwi ninyo? Pag-uwi ninyo, batiin ninyo. Regardless kung ano damdamin nyo sa inyong ama. So ito po yung katotohanan na dapat nating maunawaan. Ang disiplina po ay importante. Pag nawala ng disiplina, ang isang tao o isang bayan, makakatiyak po kayo na ito ay subject to destruction. Tingnan nyo na lang po sa mga bayan na nawala na yung disiplina. Kanya-kanya na, patayan doon, kung ano-ano mga ginagawa. Kaya, dapat nating unawain ito na bahagi ito ng dapat nating matutuhan. Merong ilang mga kabataan na nagre-rebelde at ayaw pasakop at ang sinasabi, hindi ako kailanman pasasakop na. Pero sa totoo lang, habang sila ay nag-iisa, hindi po pwedeng hindi sila pasasakop. Diba? Yung mga kabataan dyan na naglipana dyan, anong katuwiran nila? Kasi sa bahay lagi akong dinidisiplina, sa bahay ayaw kong bigyan ng kalayaan. Dito, malaya ako. Malaya nga ba siya?
Sino nag-uutos sa kanya pagka kinakailangan utusan siya? Di yung mga kabarkada niya rin dyan. Di ba? May mga authority din dyan na nagsasabi sa kanya, gawin mo ito, umalis ka dyan, tulungan mo ito. Kahit saan ka pumunta, merong disiplina kang ma-encounter, merong authority na dapat kang sundin. So, hindi totoo na hindi mo kinakailangan ng disiplina. Ang totoo lang, kailangan natin ang disiplina. Whether we are old or young. Ulitin ko po yun. Whether we are old or young. Ang ilan po sa atin, lumaki na sa mga disiplinang yung iba sa atin isinusumpa. Totoo po yun. Meron po sa atin na lumaki sa disiplinang yung iba isinusumpa yung naranasan ng ilang disiplina. Yung iba naman ay na-appreciate ang disiplina na kanilang naranasan nung nakaraan. Pero isang bagay po natutiyak ko. Sa lahat ng disiplinang ito, kapag natutuhan nating magpakumbaba sa harapan ng Diyos, lahat ng ito may pakinabang sa atin. At doon natin ma-appreciate yung isinusumpa natin pagdidisiplina ng ibang mga tao sa atin o ng mga mahal natin sa buhay. Because somewhere out there, sa isinusumpa mong pagdisiplina ng iyong mahal sa buhay, merong katwiran na naiwan doon na kung yun ang iyong pipiliin, may enjoy mo na ikaw ay dinisiplina. And to that effect, dapat po natin na unumain, mga tatay, sa inyo po nagsisimula ang pagdidisiplina sa mga anak. Totoo po yun. Hindi pwede na hindi sa inyo magsimula. Sapagkat kayo ang kinagisnan ng mga anak na dapat ay nagiging modelo ng kanilang buhay. Kayo ang kinagisnan ng inyong mga anak na siyang naggabay sa kanyang buhay. Kung ano yung kinaiinisan mo sa anak mo ngayon, marahil yun ang karanasan mo nung nakaraan. At ito ay taglay-taglay mo. And sometimes there are those who hate themselves because of those things na kanilang naranasan. Dito po sa verse 5, masabi po, my son, do not make light the Lord's discipline. Kung tutuusin po natin, kaya ako po sinabi kanina, na kung lahat ng disiplinang ito ay patuloy natin ipasasakop sa Panginoon, may enjoy natin yung mga bagay na naranasan ng nating nakaraan. Of course, merong hindi tayo na nagugustuhan doon sa nakaraan. But one thing is for sure, the reason kung bakit ka nananatiling matatag, kung bakit nananatili ka sa mga panahon na ito, sa iyong sitwasyon na matibay at nagpapatuloy, is because natutuhan mong tanggapin ang mga disiplinang iyong pinagdaanan. Some of them you hate, some of them, I should suppose, ay mamahalin mo rin dahil sa ginawa ng iyong ama o ng iyong mga magulang. So, sa katotohanan po, ang fathers ensure discipline in the family. Po. Kasi siya yung tinitingnan na matatag eh. Tama ba ako? Yung tatay ang tinitingnan na matatag, yung tatay ang tinitingnan na matibay, yung tatay ang tinitingnan na matapang. Pero sa lahat bang ng pagkakataon, matibay si tatay? Sa lahat ba ng pagkakataon, matapang si tatay? At mayroong mga tatay na sasabihin nating mahina ang loob to certain extent. But there is one thing for sure. Hindi pwedeng mawala ang portion mo, tatay, na ikaw ang magpasimula ng disiplina sa iyong pamilya. As you continue yung ating pong pag-aaral, ang mga salita ng Diyos, maunawaan po natin, kinakailangan ng disiplina sa bahay. Pero ito'y kinakailangan magsimula sa iyo, tatay. Gaano nung kaman kahina sa paningin ng iba, it starts with you. Kahit anong galing pa nung asawa mong babae kaysa sa iyo, it must be you. Sapagkat yun ang pamantayan na ipinakikita ng Diyos. Sa Proverbs 10:17, sabi doon, he who heeds discipline shows the way to life, but whoever ignores correction leads others to stray. And when you implement, Father, yung disiplina, tandaan mo na ang epekto nito sa iyong mga anak ay hindi ngayon lang. Ang epekto nito ay sa mga darating na panahon kapag ka sila'y iyong iniwanan na o hinayaan na sa kanilang buhay. The reason why yung ilang mga anak
ay natututo at nagtatagumpay doon sa kanilang lakbayin sa buhay because merong naiwanan sa kanila na tamang panuntunan na dapat ay sinusunod, na kahit walang nakatingin, nasusunod. Diba? Pero kung ang disiplinang ipinapataw mo sa iyong mga anak ay susundin lamang kapag ka nakaharap ka, problema yun. Pero yung disiplina at panuntunan na ipinataw at sinusunod kahit wala ang tatay, yun ay nagmamarka sa tao na kinakailangan. Well, of course, si nanay ay lagi, almost always, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, laging on the defense ng mga anak. Lagi ganon, most of the time. But this is one thing we have to understand sa pagdidisiplina. Mother and father must be one together. Hindi pwedeng si tatay ang tiga-disiplina at si nanay ang tiga-tago ng problema. Hindi po pwedeng ganon. Sapagkat lilituhin nyo ang inyong anak. Kaya kung minsan, kanino po magpapaalam ang anak? Sa nanay. At sasabihin ni nanay, sige lumakad ka na, ako na bahala sa tatay. You know what? You are destroying your child if you do that. Una, minawalang bahala mo ang authority ng iyong asawa sa harapan ng iyong anak. At darating ang pagkakataon, hindi na niya igagalang ang kanyang sariling ama. You, mother and father, must go together sa pagdidisiplina sa anak. But you must start father. Hindi pwedeng i-delegate mo sa iyong asawa ang pagdidisiplina sa iyong mga anak. Kahit nga sabihin mong malayo ka, kahit sabihin mong nasa abroad ka, it must be stated and it must be established that the father implement discipline. Otherwise, pag wala ka, problema ng asawa mo yan. Pag walang disiplina na ni-establish ang isang ama, ito po ang sasabihin ko sa inyo. Kawawa ang mga anak ninyo. Kawawa naman. Sapagkat they are doomed to destruction kapag hindi nila natutuhan ang tamang disiplina na nagsisimula sa ating mga ama. Proverbs 23:13, ang sabi po doon, do not withhold discipline from a child. If you punish him with the rod, he will not die. Meron bang namatay sa pamamalo? Wala naman po. Wala naman po. Kaya lang, pag hindi nyo po inintindi yung sinasabi ng salita ng Diyos, you might use this as a license na parusahan lang ng parusahan ang inyong mga anak. This is one thing we have to understand. Hindi natin dapat pinaparusahan ang ating mga anak. Why? Because we are the representative ng Diyos sa kanyang pagmamahal. Pero, dapat nararanasan at nadadama ng ating mga anak ang consequences ng anumang maling desisyon o anumang maling ginawa ng kanyang sarili. Pero para paluin mo at hagupitin at halos maglatay yung pamamalo mo sa iyong mga anak para magtanda, maniwala ho kayo, hindi nagtatanda ang mga anak na may sugat at may latay hindi lamang sa katawan, kundi maging sa puso. Hindi kailanman magtatanda ang isang bata na sugatan na sa kanyang pangangatawan, sugatan pa sa kanyang puso. Pero, yung bata na naunawaan niya yung consequences ng kanyang ginawa at nararanasan ang epekto nito sa kanyang sarili, titiyakin ko po sa inyo, yun yung batang hindi na uulit sa lahat ng kanyang mga ginagawa. Kapag siya mismo ang nakadadama ng mga karanasan at pait ng consequences ng kanyang ginagawa. So, hindi po pagpapalo lang. Kung hindi pagpapalo na pagdidisiplina na kung saan hinahangad natin ang ating mga anak ay matuto sa kanilang buhay at maunawaan na ang anumang bawat pagkakamali ay magdadala sa kanila sa kapahamakan kung hindi natin patuloy na isasaayos at bibigyang pansin. Yung ating pong mem ay may mga pinuturo sa ating mga kananayan at sa mga teacher doon sa schools na ating pinupuntahan. At ilan po sa mga bagay na ito ay ito, tandaan natin. Whenever you discipline your child, mga ama,
there must be a clear objective kung bakit siya dinidisiplina. Hindi mo dinidisiplina ang iyong anak dahil naiinis ka. Hindi mo dinidisiplina ang iyong anak dahil nakakahiya sa kapitbahay. Hindi mo dinidisiplina ang iyong anak dahil nasisira ang iyong pangalan. Dinidisiplina mo ang iyong anak dahil siya ay mahal mo. Dinidisiplina mo ang iyong anak dahil alam mo na kapag hindi na ituwid ang anak mo ngayon sa darating na panahon, problema ang kanyang dadalhin. So, dapat pagka tayo po ay nagdidisiplina ng ating mga anak, mga tatay, you must have a clear objective. Kung lumalayo na ang ating anak sa tamang direksyon na dapat niyang tahakin, then you must be brave enough and firm enough to stand by your decision that you want your son, you want your daughter to be disciplined for her future or for his future. Kasi sila na yung iiwanan mo eh. Diba? Sooner or later, iiwanan natin ang ating mga anak. At yan ang lagi kong pinapangarap, na pagdating ng panahon na ako'y lilisan na, pwede kong masabing ako'y tagumpay. Hindi dahil nakapagtapos lamang ang aking mga anak, hindi dahil sa mayayaman na sila, kundi dahil natutuhan nila ang tamang prinsipyo ng buhay na ito. Kung minsan masakit yung gagawin natin. Yung akin pong anak, hindi ko po alam yung panganay ko, kung nandito. Ano, siya po ay hirap na hirap sa pag-aaral. At yung feeling niya ay hindi siya mahusay, hindi siya magaling. Pero sa totoo lang, believe ako doon sa aking anak. Kaya lang, hindi niya matagpuan yung kanyang sarili sa tamang direksyon na dapat niyang tahakin. Nakakailang enroll na po at kurso, hindi pa rin matiyak kung ano ang gusto niya sa buhay. Kaya nung ako po ay nauubusan na ng pan para sa kanya, nag-usap kami. Sabi ko, anak, we are talking about your future. We are talking about your future. Right now, yung pan na inilaan ko para sa pag-aaral mo, ganito na lang. Pero, yung pan na yon, kasya pa para bumili ng tricycle. Ngayon, anak, mag-usap tayo. Kasi pag naubos ito, hindi habang panahon si daddy malakas. At hindi ako papayag na habang panahon susuportahan kita. So you have a choice now. Mag-aaral ka sa natitirang perang ito, pero ito lang ang natitira. O, bibili na tayo ng tricycle, magsimula ka ng maghanap buhay ngayon para maintindihan mo ang buhay. Sabi niya, Daddy, mag-aaral po ako. Pero ito lang ang pan. Opo, yan lang yung pan. Alam niyo ho? The consequences ng kanyang ginagawa, nakikita niyo yung mararanasan niya sa kinabukasan. Kaya po natutuwa naman ako doon sa aking anak. Nagdesisyon siya sa sarili niya na magbabago na siya. Hindi ko siya pinwersa na magbago. Nakita niya ang consequences ng kanyang ginagawa at kahantungan ng kanyang kinabukasan. Kaya nag-aral ho, na-scholar pa nga ho eh. At nagsumikap dahil pagka naubos na yon, wala na siyang pagkukunan. Kaya nung na-scholar, tuwan-tuwa siya. No? Yung mga anak nyo, hindi ho bobo yun. Hindi ho walang magagawa. Hindi ho mga tanga yung mga anak nyo. All you have to do is to guide them. They need your guidance, Father. They need to believe on something. They need to believe that they can hold on. Pero ikaw, Ama, kung mas masaya ka kapag kasama mo ang barkada, kung mas masaya ka kapag ikaw ay nagkakaroon lang ng honor sa iyong trabaho at nakakalimutan mo ang halaga ng damdamin ng iyong anak, then, asahan mo, darating ang panahon, kabiguan din ang mararanasan ng iyong anak. Pero kung matututo ka at maunawaan mo ang iyong role bilang ama, then you can enjoy yung life pagdating ng panahon. So, try to understand, ano ba ang objective mo pagka dinidisiplina mo ang iyong anak? And try to understand also, ano ba yung mga misconception sa pagdidisiplina? No ho? Kung minsan, dinidisiplina natin ang ating mga anak upang magpunla ng takot. Dalawa lang po iyon. Pagka ito ang objective ng iyong puso, na magpunla ng takot sa iyong anak. Una,
Yung anak mo, kapag narinig ang boses mo, nangangatog. Dahil nakapagpunla ka na ng takot eh. At titiyakin ko sa iyo, pagdating ng panahon na makaririnig niya ng sumisigaw, lalo na yung kanyang amo, mangangatog yan. Or, yung isang reaksyon, magre-rebelde ang anak mo at aantayin ang pagkakataon, pwede ka na niyang bunuin at overpower para ikaw naman ang pagpunlaan ng takot. So it's your choice. But this choice will not prosper para sa inyong pamilya. The choice is for you to have your children enjoy yung pagdidisiplina na kung saan may pupunla ang galang, ang pagmamahal at respeto. And from there, titiyakin ko sa iyo, kung naipunla mo ang pagmamahal, ang respeto, I can guarantee you that kung ano tinanim mo, siya mong aanyo. So, hindi ko po sinasabi na mga tatay ang may problema dito. Mga nanay, may problema rin tayo kapag hindi natin sinususugan ang pagdidisiplina ng ating asawang lalaki. Na si tatay ang berdugo, hindi ikaw. Kawawa naman si tatay. No? So, we have to clarify on this thing na ang pagdidisiplina ay hindi power struggle. Pagka power struggle ang pagdidisiplina, pag mahina ka na, kawawa ka naman. Pwede ka nang salyahin ng iyong mga anak. Di ba? Kaya, to that extent, mga tatay, we have to understand this. Kung gusto mong mahalin ka ng iyong mga anak, kung gusto mo kang igalang ka ng iyong mga anak, then you have to understand ang sinisabi ng Ephesians chapter 5, verse 21. Huwag mong dalhin ang iyong mga anak sa kung saan sila'y magre-rebelde. Huwag mong dalhin ang iyong mga anak na kung saan darating ang panahon, makikipag-struggle na sila sa iyo. But to the love and respect na kung saan ay binigay din ng Diyos sa atin, then you can enjoy a life that is worthy of aging. Di ba? Bigyan natin ng guidelines ang ating pagdidisiplina sa ating mga anak. Be reasonable sa iyong pagbibigay ng guidelines. So sinabi nyo, 5:00 uuwi ka na. Eh, ilang oras ba ang biyahe ng anak ninyo pauwi? Baka naman hindi naman reasonable. O di kaya, yes, makakauwi siya on 5. Pero tingnan nyo naman yung flow ng traffic. Tingnan nyo naman yung flow ng traffic pagka umuulan. Pagka may pasok. All of this must be put into consideration pagka nagbibigay tayo ng guidelines upang sundin ng ating mga anak. Diba? Minsan simple na guidelines. Sasabihin mo sa mga anak mo, pagka pumipindot ng toothpaste sa ilalim magsisimula. No, kuminsan yung mag-asawa, yun na pinag-aawayan eh. Saan ba magsisimula ng pagpindot ng toothpaste? Sa ilalim o doon sa dulo? Consider mo, reasonable ba sa isang 7 taon na pindutin yung toothpaste na kilaki-laki sa ilalim? No. Kung saan lang yung mag-grab niya, pipisilin niya yun. And from there, you have to establish ano ba ang pamantayan na gusto mo. At huwag dumating sa pagkakataon na nagugulat ang iyong mga anak, bakit mo siya pinalo? Bakit mo siya sinaktan? Kailangan malinaw sa kanya na mayroong consequence ang pagkakamali na kanyang ginagawa. Yes, you are busy. Walang tatay na magsasabing hindi siya busy. Totoo naman, busy si tatay. Kapag walang humihimas sa manok niya, busy siya sa paghimas ng manok. Diba? Kapag siya'y nagpapahinga, kinakailangan niya masalat. Ano yun? Madyong? Ano ba yun? Diba? So saan mo ini-spend ang sinasabi mong pahinga at libreng oras? So, hindi ko po sinasabing hindi tayo magpahinga. But what I'm saying is, establish discipline sa iyong pamilya sapagkat ikaw, tatay, ang pagsisimula nito. Yung mga rules na binibigay natin, kung minsan kinakailangan maging flexible. Kinakailangan kung minsan magiging flexible. Kung hindi makakauwi yung anak, tumawag na sa iyo, nag-text na sa iyo, Daddy, hindi ako makakauwi ngayon, may project kami. Then, you have to adjust yung napag-usapan. And verify kung totoo yung kanyang sinasabi. Eh, wag naman tayong tungo na pag sinabi sa ating ganon, eh ganon nga. We have to investigate because we have to protect yung children natin. No?
Pero kinakailangan firm sa ating mga desisyon. Ang napag-usapan, yes. Pero kung kinakailangan mag-adjust, mag-a-adjust. At laging consistent. At kasama sa consistency ng discipline, nanay, kasama ka ron. Hindi pwedeng double standard. Yung standard ni tatay tsaka sa'yo, iisa. Kapag hindi, hinahayaan mong makonfuse ang iyong anak sa kung ano ba ang tamang pagdidisiplina. There must be some balance and limits and freedom. No, nung ako po ay nagsisimulang maging tatay, at lumalaki yung aking mga anak. At hindi naman po ganun kalaki yung sweldo ko. So, I have to establish yung limits and freedom. Kaya po, para matulungan ko yung ang mga anak ko na magdesisyon, ang ginagawa ko po, magseset ako ng certain amount kapag sila bibili ng laruan. And I want them to buy their own toys to exercise yung kanilang freedom to decide. But they have to play doon sa limits na isinet ko. Kaya kung minsan aayain ko yung mga anak, bibili na tayo ng mga regalo sa inyo, ng laruan ninyo, sige. Sasabihin ko sa anak, anak, eto ang limit ha, sa'yo ganito, si kuya mo ganito. Maghahanap sila. Kung minsan yung bunso ko, babalik sa akin, Daddy, ang ganda nito, tingnan mo, pumipikit-pikit pa yung manika, ang ganda, no? Maganda nga. Kaya lang hindi pwede, no? Kasi wala sa budget mo, wala. Sige, tata. Hahanap siya ng iba doon sa kaya bilhin ng kanyang budget. Turuang magdisiplina, turuang mag-design. Saan ba siya lalaro? Ano bang malinaw na kanyang pwedeng galawan? Hindi pwedeng wala. Kapag ka nasakal ang bata, titiyakin ko sa inyo, magwawala yun. Kaya kinakailangan maunawaan natin ang mga bagay na ito upang nasa gayon ma-build up ang discipline sa ating mga anak at sa ating pamilya. Pangalawa na dapat nating tandaan, verse 5. Ang sabi po roon, have you completely forgotten this word of encouragement that addresses you as a father addresses his son? It says, my son, do not lose heart when he rebukes you. Do not lose heart when he rebukes you. Ito po ay pagpapaunawa sa atin. No, na kapag tayo bilang ama o bilang magulang na nagdidisiplina sa ating mga anak, hindi na sa shatter ang image ng inyong anak. Hindi nawawala ng galang sa kanyang sarili kapag ka ikaw ay nagdidisiplina. Hindi nasisira ang kanyang pananaw sa kung sino siya at ano siya. Ito ay bahagi ng dapat nating maunawaan. When we discipline our children, it must build confidence. Para nang sa gayon, sa kanyang pagpapatuloy sa kanyang buhay, mas magiging malaya siya sa pagdedesisyon ng tama ayon sa kalooban ng Diyos at ayon sa makasisiya sa atin bilang magulang. So it has to build confidence, no? Hindi yung pagagawin mo bata at didisiplinahin mo at sasabihin mong, yan lang, hindi mo kaya? Ako sanay na sanay dyan eh. Ako bata. Alam nyo, minsan mahirap yung bunso. Lalo na kung 11 kayong magkakapatid. Kasi yung disiplina na ginawa ng tatay mo, doon sa mga kuya mo at mga ate mo, sigurado yun, mararanasan mo yun. At kung minsan, mas malupit yung mga kapatid kaysa sa magulang. Naranasan nyo na ba yung paluhurin sa bunggo? Habang may mga libro sa mga palad ninyo, habang nakadipang gano'n. Ako, naranasan ko yun. Naranasan ko yun. Ay talagang tulo ang luha at ang uhog na nakikiusap sa aking ate. Ate, tama na. Sakit-sakit na ng tuhod ko. Magtatanda ka na? Oo, magtatanda na ako. Pero sa totoo lang, it shattered my image. It destroyed within me the confidence that I have. That's why, kapag meron akong kausap na mga mahusay mag-English at matatalino, yuko ako. Ngayon ko lang naintindihan, kapag ako'y nagdo-drawing, laging yung mukha at ulo ang aking dinodrawing. At nung makakausap ng isang psychologist, I understand why. Sapagkat naunawaan ko noon sa aking murang isip
na ang mahalaga lamang ay yung mga taong matatalino at mahuhusay, na ang mahalaga lamang ay yung mga taong may image. At ako'y wala nun. It destroy the confidence ng inyong mga anak. Yung sabihan silang bobo, tanga, walang aasahan, walang patutunguhan. Isipin mo yun. Anak mo yun at ikaw ang ama. Anak mo yun at ikaw ang ina. Kung saan makarating ang iyong anak at kung saan man sila makapunta, markado na ikaw ang ama o ina. So you better shape up sa iyong pagdidisiplina sa iyong mga anak. Ngayon, maunawaan mo that discipline builds up confidence. Na kapag siya ay natutong i-disiplina sa buhay, talagang makakaharap yan sa anumang sitwasyon ng buhay at makatitiyak kayo na yan ay makalalampas. Dahil sa tamang pananaw at tamang pangunawa kung ano ba ang tamang pagdidisiplina. Discipline builds up confidence. Doon po sa Psalm 71:5 ang sabi doon, "For you have been my hope, O sovereign Lord, my confidence since my youth." Proverbs 3:26, "For the Lord will be your confidence and will keep your foot from being injured." So, yung Ama natin sa langit, yun ang intention from the very beginning. Kaya lang, huwag niyo naman pong sisihin si tatay all the way. Kasi ganun din sila pinalaki. Marami dito sugatan eh. Mga magulang na ganun din sila pinalaki. Mga magulang na ganun din ang kanilang karanasan. Kaya ngayon, nahawak natin ang salita ng Diyos sa ating buhay. Ngayon ang pagkakataon ng pagbabago, ngayon ang pagkakataon ng patuloy na paghubog at paggabay sa atin ng Diyos upang ang disiplinang ito na na-miss natin nung tayo'y bata ay maranasan ng ating mga anak. Hindi nyo dapat sinisisi ang inyong magulang dahil halos ganun din ang kanilang naranasan. Ngunit ngayon, na sinasabi mo na ikaw ay isang Kristiyano, ngayon ang pagkakataon ng pagbabago. Hindi lamang para sa sarili mo, kundi para sa pamilyang binubuo mo. At kung ito man ay buo na, huwag kang manghinayang na patuloy na manghawakan sa salita ng Diyos sapagkat ito'y mananatiling matatag at sandigan. Ang katotohanan ang patuloy na magpapalaya sa atin sa anumang karanasan meron tayo sa ating buhay ito. 2 Corinthians chapter 3 verse 4 ang sabi doon, "Such confidence as this is ours through Christ Jesus our Lord." Yung confidence na meron tayo na build up sa atin ngayon. Alam niyo po, na build up talaga sa akin yung confidence nung ako'y makakilala sa Diyos. Na yung palang maging kalbo ka, hindi nakakahiya. Na yung palang manipis ang iyong buhok, ay hindi kabawasan sa iyong pagkatao. Pero one thing for sure, yung masamang ugali, kabawasan sa iyong pagkatao. Yung mga maling nagagawa mo, yun ang kabawasan sa iyong pagkatao. Pero yung itsura mo, kung ano man ang tingin ng tao sa iyo, titiyakin ko sa iyo, sa harapan ng lumikha sa iyo, napakaganda mo at napakapogi mo. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, napakaganda at napakapogi mo naman. Totoo yun. You know why? Sapagkat nang nililikha tayo ng Diyos, God is passionately making us unto His image. Nilikha tayo ng Diyos para sa Kanyang wangis. So, habang dinidisiplina po natin ang ating mga anak, try at the back of your mind, I want to build confidence sa aking mga anak. Yung mga bagay na ginagawa niya, nagkakamali siya, turuan po natin siya. Huwag po natin sabihin, ang hina mo naman, yan lang. Ang hina mo naman, o gamitin na natin yung words na naranasan natin ng mga nakaraan. Ang bobon mo naman, o ang tanga mo naman, forgive me for the word. O ngayon, tanungin ko kayo, hindi ba kayo nasugatan nung sabihin sa inyo yun? Tapatan tayo. Hindi ba kayo nasugatan nung sabihin sa inyo ang mga katagang yun? Tanungin ko uli kayo, sasabihin niyo pa sa sarili niyong anak yun? At umasa na makabubuo ng confidence ang batang ito? Hindi, naglulukuhan lang tayo. So, Father,
Yes, discipline starts with us. But when we implement discipline, understand this. Your objective is to build confidence sa iyong anak. Hindi para sirain sila. Hindi para mawalan sila ng tiwala sa kanilang magagawa. Kundi para maunawaan nila that life is a journey of ups and downs. And they need to be tough. And they need to be ready. That's why you discipline them. Panghuli at pangwakas po ay doon po sa verse 6 to 11. Hindi ko na po basahin. Pero yun po yung pinaka-buod ng 6 to 11. We all have human fathers who disciplined us and we respected them for it. How much more should we submit to the Father of spirits and live? Alam niyo ho, napakasimple lang nung sinasabi ng salita ng Diyos. Kayong mga tao, nauunawaan nyo ang katwiran at nauunawaan nyo ang resulta ng tamang pangangatwiran. At ito ang tamang pangangatwiran na kinakailangan madisiplina ang mga anak. Kung ikaw ay naunawaan mo ito na gusto mong mangyari ito sa iyong mga anak, then hindi ka dapat nagtataka kung bakit ka dinidisiplina ng inyong Diyos na nasa langit. So, ito po yung dapat nating maintindihan. Fathers, develop submission with godly discipline. Dapat po nating maunawaan na ito na ang mga anak natin ay dapat maturuan ng tamang godly discipline. But unless otherwise you submit to this discipline, you cannot have it given to your children. Di ba? Halimbawa ho, sinasabi niyo sa inyong anak, anak, susunod ka sa batas. Ha? Susunod sa batas. Tapos napansin ng anak mo, bumibili ka ng mga pirated DVD at sabihin sa'yo, Daddy, bawal yan. Sabi sa TV, para ka daw nagnanakaw niyan. Susunod ba kayo? Kailan nyo naririnig ang tinig ng Diyos? Kayo at ako na nagsasabing may relasyon kay Jesucristo, kailan ninyo naririnig ang tinig ng Diyos? Ito'y isang relasyon at nakikipag-ugnay ang Diyos na ito. Ngayon, sabihin nyo sa akin, paano nakikipag-ugnay ang Diyos na ito sa inyo? Ito'y sa pamagitan ng inyong inaawit, ng inyong binabasa, maging ng inyong sariling anak na musmos na nagsasabing, kapag bawal, hindi dapat sinasalungan. Paano mo sasabihin sa anak mo na sumunod sa batas, akay-akay mo, at tatawid kayo, at sasabihin mo, anak, susunod sa batas, halika na, hayaan mong green yan, hihinto naman yung mga iyan. Di ba? Huwag mo naman lukuhin yung iyong anak. At mas lalong huwag mong lukuhin yung iyong sarili. Di ba? So, ano mang disiplina na ini-impose sa atin dito, yun ay nanggagaling sa kaitasan. At kinakailangan nating sumunod. Kaya nung minsan, nung ako ikumpronta ng aking anak na bunso, nanonood kami ng TV ganyan at sinasabi, ang pagbili ng pirated DVDs ay pagnanakaw. Kaya nung Sunday na pumunta kami rito, kinumpronta ako ng anak ko, Daddy, sabi sa TV, ang pagbili ng pirated DVDs ay pagnanakaw. Tamimi ho ako. Tamimi ako. Lahat ng pwede kong ikatwiran, lahat ng pwedeng rason na pwede kong sabihin ay burado sapagkat yun ay nasa batas at hindi dapat nababiolate. And if I have to still discipline sa aking mga anak, then I have to respect yung kanyang sinabi. Kaya ho ngayon, kahit mahal yung mga original, mag-iipon na lang ho ako at bibili ako nung lisensyado. So ano po ang sinasabi natin dito? Yung pagsunod sa Diyos, ay nangangailangan ng tamang pangunawa sa katotohanan nito. Hindi sa kung sino ang nagsasabi. Naunawaan niyo po ako? Yung katotohanan ng salita ng Diyos at kapangyarihan nito ay totoo sa tunay na kahulugan nito at kapangyarihan nito. Hindi sa kung sino ang nagsasabi. Kasi kung minsan, kapag ka ang bata ang nagsasabi, sinasabi natin, bata ka pa. Hindi mo pa nauunawaan ang lahat ng bagay. Totoo po yun.
Pero hindi pwedeng maikaila ng inyong mga anak na ang totoo ay totoo, ang makatotohanan ay makatotohanan, at ang batas ay batas. Maliban na ito'y sumusalangat sa itinuturo ng Diyos, that's the only time maybe you can argue. But unless otherwise, yung batas ay hindi sumasalungat sa itinuturo ng Diyos, then it's done. Then, it will be followed. Regardless kung ang iyong anak ay 7 taon o 14 anyos. You want to still discipline? You have to understand what it takes. So, sabi po sa Ephesians chapter 6, verse 4, sabi, and you fathers provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Ikaw at ako ang ginagamit ng Diyos para ang ating mga anak madisiplina. And Father na narito, don't abandon your portion. Father, I repeat, don't abandon your portion. You as the head of the family must start disciplining your children. Maybe you say, oh, it's too late, Pastor. Malalaki na ang mga anak. No. Truth remains and will remain no matter how old your children is. Discipline is needed, and you, Father, are needed to implement it. Let us pray. Diyos Ama, marami pong salamat sa iyong mga salita, sa kapangyarihan ito. Patuloy po kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Sa mga ama na narito, maybe it is frustrating sa aming mga karanasan dahil sa nangyayari sa aming pamilya. Ngunit tulungan mo po ang bawat amang narito na patuloy na saliksikin ang kanilang puso at magpanibagong simula sa kung ano ang dapat ituloy. Ama, salamat po sa biyaya ng iyong mga salita. O Holy Spirit, thank you for staying with us. Ikaw pong maglinaw ng katotohanan ito sa aming mga kapatid at sa nakatayo rito. Lahat po kami, O Panginoon, ay hindi exempted sa katotohanan ito. Kaya tulungan mo po kami ayon sa iyong biyaya sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus.